talagang topic na. Pero kumbaga sa coins, yung tinuro niya ibon, ito naman po yung tao. Kasi kasi yun naman po talaga. Ito po yung makikita natin in Revelation chapter 2:1-2. So, ito po yung sa local of Ephesus, no, mga kapatid. Pinamagatan ko po itong wag natin iwan ang ating unang pag-ibig. Meron ako napakinggan na kanta eh. Ewan kung familiar sa inyo to. Yung first love daw na mahirap kalimutan. Oh. Never days daw yun. Hindi daw namamat. Yun po yung ito binanggit ni Apostol Juan. Ito po isinulat niya sa pag-aaral po ng mga Bible scholar. Ito po 96 AD. Ito daw po during nung last year ng reign po ni Emperor Domitian. 6 AD, medyo matagal po ito. At ito po yung panahon na kung saan ang mga Kristiyano na nandoon po sa under po ng Roman Empire rule ay nakararanas po ng severe persecution. At ito po yung sulat na umiikot na kanila pong at babasa ng sulat. Sabi po, to the angel of the Ephesus, right? Isulat ito. Sabi niya, this is the message from the one who holds the 7 stars in his right hand, who walks among the 7 gold lampstands. Ang tinutukoy po, yung sulat daw po galing sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat siya po yung umahawak ng 7 kandelerong ginto at siya po yung lumalakad. Ang ibig sabihin, meron po siyang personal fellowship with that 7 churches, ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang po fellowship flawless fellowship na mga kapatid. Tuloy ko po sa verse 2. I know that what you have done. I know how hard you have worked and how patient you have been. I know that you cannot tolerate evil people, and you have tasted those who say they are apostles but are not. So ang ganda ho ng mga unang commendation meron ho silang matyaga po na paglilingkod na ginagawa sa Panginoon. Maging po yung mga nagpapakilalang mga apostol, sinubok po nila kung sila yung totoong apostol at napatunayan nila sa huli hindi pala tunay. Sapagkat nung panahon pa nila, marami na hong nagpapanggap na mga bulaang apostol na nagpapakilala po sa churches. At yung po napatunayan nila, mga pwedeng apostoles pala. Tuloy ko po yung pagbasa ay, I know that you cannot tolerate evil people and that you have tested those who say they are apostles but are not. And I have found out that they are liars. You are patient. You have suffered for my sake. Ang ganda ho nito, you have suffered for my sake. Yung kanila ho suffering, para po yun sa Panginoon sapagkat ang dala-dala po nila, mga kapatid, Kristyanismo. Ibig sabihin, sa dako po ng lokal ng Ephesus, bagamat ang mga Kristiyano po ay nakakaranas ng matinding pag-uusig, yan po dahil sa pangalang Kristo. Kasi doon naman po kinuha yung salitang Kristiyano mga tagatulad ni Kristo. No, mga kapatid. Verse 4, ang ganda ho ng mga commendation, yung unang dalawang verses, 2 and 3. Pansinin niyo po yung verse 4. Dito ho nagkaroon ng kumbaga ho sa kalsada, flawless yung takbo Tapos biglang may nakitang ham. Alam niyo ba kung ba't nilalagay po yung ham? Alam niyo sa bagong silang kung ba't po nilalagay yung mga ham sa kalsada? Kasi minsan may mga batang maliliit, meron nang nagpapatakbo, magpatakbo, kala mo maubusan ng kalsada. Kaya marami na sasagi ng mga bata, no? Ngayon, to prevent yung accident. Kasi pag may nakakita kang ham, siyempre magme-minor ka, bagay ka ng takbo. Di ba? Kung walang hump yun, meron mga may-ari ng sasakyan, kala mo maubusan ng kalsada No?
Ito po yung naging parang hang sa kanila, yung verse 4. Ang sabi niya, but this is what I have against you. Ito na po, dito na po dumating. Ang ganda ko ng mga unang commendation eh. Ang ganda ng mga sinabi. Meron eh, sa anis. Kami kami isang pag-usik at hindi natakot ang Kasi minsan, ibang tao pag nakakaano na ng mga konting persecution, lalo na for Christ's namesake, ayaw na. Di ba? Ayaw na. Minsan nga, ano lang eh, yung tinatawag na, ano ba yung mga magagaan, pinansyal. Minsan, meron pa ako na, ano eh, kapitbahay namin. Kwento niya ito, true to life story Meron daw doon sa kanila sa INC, hindi ko na ano po, kasi medyo best friend ko. Ang trabaho niya, diakono. Si Kawil. Samba na, palagi sumaba. May nililigawan pala. Consistent siya. Siyempre, kinakailangan para makakuha mo yung, alam mo naman yung, nang magliligaw. Siyempre, gusto mo makakuha yung matamis na oo. Talagang magpapakitang gilas ka. Kaya daw consistent, lahat daw, pati Bible study, pati nga pagsambang kabataan, nandoon daw eh. Kasi ito na, yung hindi na kasi ano yung babasi, anak ko ngayon. Pwede ba magkaibigan na lang tayo? Ang totoo, busted yun. Busted talaga yung kaya lang, siyempre, para hindi mabigat. Di ba? Focus muna ako sa pag-aaral. Alam mo yung pag-aaral ng busted, wala na. Para daw yung ang ganda-ganda ng sikat ng araw, biglang nagkaroon ng eclipse. Wala na, di na nakita ni Anino, di na sumamba. Di ba? Minsan may ganun eh. Minsan pagka ang tumira, yung tinatawag na financial, di po muna ako sasamba kasi kailangan ko magtrabaho eh. Di ba? Ano po muna ako, sa susunod na lang. Parang bang tiyak na tiyak sila, yung susunod sila, pag nakabawi na, gumanda na buhay, sasamba na. Yan, totoo. Ang dami namang gumandang buhay na kapatiran, bakit hindi naman sumasamba? Gumanda na buhay kaya hindi pwedeng panghawakan na pag gumanda na buhay, sasamba na. Eto po yun, sabi niya, but this is what I have against you. You do not love me now as you did at first. Hindi mo na ako iniibig gaya ng pag-ibig mo sa akin nung una. So, ibig sabihin, meron pala nung una na matinding pag-ibig na dumating na nung huli, wala na. Kaya po minsan, pag nagkakasal ako, minsan hindi ko naman nakakasama si sis. Sabi ko pa pag eto na binabanggit ko madalas, alam nyo ang pag-iisang dibdib. Sabi ko doon sa lalaki, yan ay habang buhay na ligawan. Naniniwala kayo ron? Ang pag-aasawa habang buhay na ligawan niya kasi pagkagalit, pag nagtatampo, liligawan mo ulit para umayos eh. Di ba? Habang buhay na ligawan yan. Kaya kung ikaw, hindi ka doon sa ngayon pa lang, pwede ka nang pwede ka nang umatras. Kasi pagka may yan, susuyuin mo para magkabati kayo. Kaya habang buhay na ligawan mo yan, mga kapatid. Kaya sabi niya rito, ito lang naman yung laban ko sa iyo eh. Nung una, ganito katindi pag-ibig mo sa akin, yung bandang huli, kumbaga sa ano lumamig, nung unang init eh. Ang rugdog ng pagmamahal mo, lahat ginagawa mo. Nung araw nga po sa Pilipino, pag nanliligaw, meron pa hong pagsisibak ang lalaki. Meron pa hong pag-iigib. Ngayon ho, nawala na ho yung kultura na yan eh. Ngayon ho, konting text lang eh. Mamaya-maya sila na kayo na. Di pa kayo nagkikita kayo na. Diba? Ganun ang ngayon, iba na eh. Nung araw, magkakakalyo-kalyo itong mga kamay mo sa pagsisibak ng kahoy.
Magkakakayo-kayo yung balikat mo kasi nung araw ng pag-iigib, pinipingga pa. Ewan ko, naabutan niya yung pingga. Brother Carla, naabutan ba yung pingga? Hindi, ano kasi malayo yung balon. Di ba? Ganun ang paliligaw nung araw. Ngayon, wala na. Dahil talagang patay na talaga. Patay na na kultura. No, mga kapatid? Pansinin niyo po yung verse 5. Think how far you have fallen. Turn away your sins and do what you did at first. Kasi doon sila nakakamali eh. No, dati ang inat ng pag-ibig mo sa akin ah. Bakit ngayon kung baga sa kanin, lumamig? Napakalamig na. Doon po sila nahulog. No? Yung unang pag-ibig sa akin, since alam ko yung your last promises, ano yung last one? No? Ang symbolism po ng salvation, ligtas ka na eh. Sa pamamagitan ng pagsampalataya mo sa akin, sa pamamagitan ng pakikipaglingkod mo sa akin, pakikipag-taste mo sa akin. Pero yung kaligtasan na yan, mawawala sa'yo. Bakit? Lumamig ka eh. Dati yung init mo, yung pagmamahal mo sa akin, napakarugdog, tapos biglang, kumbaga sa ano, in the long run, biglang nawala. No, mga kapatid? Dapat hindi ganun. Yun lang po yung ipinapakita nun, mga kapatid. Alam nyo po ba, balikan natin yung, kasi ito 96 AD no sinulat. So balik tayo doon sa, kumbaga nanonood kayo ng pelikula, di ba merong fast forward, yung previous, balik tayo sa previous. So i-atras natin. Alam nyo na naman dyan si Paul, 2 times. Una, yung first missionary journey, yung po yung nakasulat in the 18th chapter of Book of Acts. Ang totoo, sa 18th chapter, naiwan niya pa dyan yung dalawa niyang companion, si Priscilla at saka si Aquila, which is, yan po yung mga kasama niya sa business. Alam niyo ba si Apostol Pablo is negosyante? Ang business po niya is maggagawa po sila ng tolda o tent maker. At during that time, alam niyo po ba, pagka tent maker ka, ang katumbas mo sa panahon natin ngayon, bilyar. Alam niyo ba yung kasi, nung araw, ang kanilang mga tinitirahan is tent. Tama ho ba? Ang katumbas na business mo ngayon, pag sa ano, Bilyar City ka, Manny Bilyar, yung mga may realty, Panmera. Oh. Pero nung araw, ganun ang business nila, malaking business po yan. Kasi ang akala nila, pag sinabing tent maker, naku, balitan lang yun, tolda-tolda lang yun. Hindi, nung araw, yan po yung kanilang dwelling place. Yan po yung kanilang tirahan. No, mga kapatid? At sandali lang po sila dyan na tumigil. Yung third missionary journey, which is approximately 56 AD. Yan po yung matagal na pagtigil po dyan ni Paul. Tumagal po ng almost 3 years, mga kapatid. At yan po yung makikita natin in that 19th chapter in the book of Acts. No? Na kung saan halos 3 taon po siyang diyan ay tumigil at nanirahan, mga kapatid ko. At basahin ko lang po yan, ano, yung unang second missionary journey. Approximately, nagsimula po yan 54 to 55 AD. 1818 po, ng Book of Acts. Si Pablo, pagkatapos na makatira roong maraming araw, ay nagpaalam sa mga kapatid. At buhat do'y lumayag patungo sa Syria at kasama niya si Priscilla at si Aquila, na inahit niya ang kanyang buhok sa Cenchrea sapagkat siya may panata. Verse 19, at sila'y nagsidating sa Efeso. Ito po yung second missionary journey po niya na kung saan iniwan po niya yung kanyang kasama po sa journey ng missionaries, si Priscilla at saka si Aquila. At sila iniwan niya doon, dapat pumasok siya sa sinagoga at nangatwiran sa mga Hudyo. At nang siya pamanhikan nila na tumigil pa roon ng ilang panahon ay hindi siya pumayag. So maikli lang po yung
almost years. Diyan po mga kapatid, ano po ipinita yung hindi yung pagmamahal nila sa Panginoong Hesus. No? Yan po yung tingnan natin. Kasi sabi niya, may laban ako sa iyo. Ano yung laban mo sa lokal ng Efeso? Ang laban niya, ito eh. Hindi mo na ako iniibig gaya ng unang pag-ibig mo sa akin. Ibig sabihin, yung unang pag-ibig na ginawa nila sa Panginoon, napakarugdog. Ang tanong, paano ito inilarawan ng kasulatan? So balikan natin yan. In Acts chapter 19, yung third missionary journey na po, ito na po yun na tumagal po si Paul doon almost 3 years. Gumawa ang tanging himala sa pamamagitan ng ama ni Pablo. Chapter 19 verse 11 po itong binabasa ko. Book of Acts chapter 19 verse 11. Ano pat ang mga panyo o mga tapi na mapadaiti sa kanyang katawan ay dinadala sa mga sakit at nawawala sa kanila ang mga sakit. Ay nagsisisa ang mga masamang espiritu. So paano niya po, dalawa, 2 in 1. Yung tanging himala ginawa po ng Diyos sa pamamagitan po, instrumento, si Apostol Pablo. Ito po yung nakikita ko, siguro yung mga deboto, kaya pala, di ba, yung pag na naghahangis na yung mga tapi, pag naidadaiti daw po sa katawan ng mga may sakit, no, mula po kay Apostol Pablo, gumagaling. Ngayon din po, yung mga sinasaniba ng mga yung po mga kapatid, kung panahon endaan kayo, di ba parang maisip nyo magic? Di ba? Parang magic yun ah. Di ba? Kaya pansinin niyo po yung verse 13. Dapat po ilan sa mga Hudyong pagala-gala na nagpapalayas ng masasamang espiritu, uy, teka muna, hindi lang pala si Apostol Pablo, meron din daw pala doon iba, no? Na mga Hudyong pagala-gala na ang trabaho sa income nila, nagpapalayas din ng demonyo. Parang exorcism sa madaling salita. Di ba? Ay nagsipangahas na sambitain ang pangalan ng Panginoong Yesus. Sa mga may masasamang espiritu na nagsisipagsabi, ipinamamani ko sa inyo sa pamamagitan ni Jesus na siyang ipinapangaral ni Pablo. So, pansinin niyo po yung sa verse 13. Ang niya, ang Jesus pinangaral ni Pablo, pero ang tanong, is this Jews authorized? Hindi po. Bakit po hindi authorized siya? Kasi ang sinabi niya yung pinapangaral ni Pablo. Ibig sabihin, hindi niya pinapangaral. Tama ho ba? Parang ngayon, ang dami na lumalabas ngayon, mga bogus, bogus na move it rider, bogus na, alam niyo, pagkayang po, sinakyan niyo, motor taxi. Tapos na aksidente yan, ako, walang pananagutan niya kasi bogus nga eh. Doon pa lang lumabag na sa batas eh. Di ba? So parang ganito rin yan. Verse 14, at may 7 anak na lalaki ang isang Eseba na Hudyo, isang pangulong saserdote na nagsisigawa nito. So ito po, yung gumagawa pala niyan, isang Eseba, alam niyo pag sinabing Eseba, pinuno daw po ng mga saserdoteng Hudyo. Mga kapatid. At sumagot ang masamang espiritu kasi ginamit sa pamamagitan ni Jesus na siyang ipinapangaral ni Pablo.
Ano ang sagot sa kanilang masamang espiritu? Nakikilala ko si Jesus at nakikilala ko si Pablo. Datapot sino-sino kayo? Yun na kasi hindi pala authorized. At ang taong kinaroroonan ng masamang espiritu ay lumukso sa kanila at sila'y kanyang natalo at nadaig sila anupat nagsitaka sila sa bahay na iyon na mga hubot-hubad at hindi kayo authorized eh. Kilala namin si Jesus, kilala namin si Pablo, sino-sino kayo? Yun yung masakit eh. Di ba? Verse 17, at nahayag ito sa lahat ng mga Hudyo, gayon din sa Griego na nanangananahan sa Epeso. At sinadlang silang lahat ng takot at pinadakila ang pangalan ng Panginoong Yesus. Ito na verse 18. Ah, mga taga-Epeso ang Panginoon. Kasi sa doon sila nahulog eh. Kumbaga po sa isang pagsusulit, di ba halimbawa ang pasado pong grade, eh 60. Pasado na sana eh. Isang score na lang ang kulang, 59. Ito yung kinahulugan. Isang marami sa mga kalaya. Kasi ay pinapasay ang kanilang gawain. Ano po yung gawain nila? Verse 19. At hindi kakaunti sa mga nagsisigamit ng kabyas ng mahika. So kanina sabi ko kung darating kayo sa panahon na yun, makikita nyo, lahat ng mga panyo, tapi, na naano ni Apostol Pablo, pagka dinadalo sa mga may sakit, eh gumagaling. At saka yung mga inaalihan ng masamang espiritu, umaalis yung masamang espiritu. Pag na-witness nyo yun, nung panahon na yun, baka sabihin nyo magic. So ito nga, totoo nga pala, may magic. Hindi nga lang po ito yung magic sarap na ginagamit sa ulam. Ha? Magic talaga, mahika. No, mga kapatid, ay nagsipagtipo ng kanilang mga aklat. So meron palang mga aklat no, na yun ang ginagamit nila para makapag-perform ng magic doon po nila kinukuha yung alaman ng mahika. No? At pinagsusunog sa paningin ng lahat. Mamaya pupunta tayo ng historical background. Gaano katindi yung pagmamahal nila sa Panginoon? Napakatindi. Alam niyo ho ba yung Ephesus, mga kapatid? Bukod po sa kilalang kilala ito sa komersyo, ang siyudad po ng Ephesus, number 1 po sila, well-known in commerce. Diyan ako yung resulta ng mga lahat sa ibang siyudad. Kumbaga sa ano, sentro po sila ng komersyo, ng negosyo, ng pagpapalitan ng mga kalakal, no, mga kapatid. Bukod po doon, sentro din po ang Epeso, mga kapatid, sa mahikat. At yun po, at pinagsusunog sa paningan ng lahat at kanilang binilang ang halaga niyaon at nasumpungan may 50,000 putol ng pilak. Imagine this, mga kapatid, gaano kalaki yung kinikita ng negosyo po ng mahika during in their time. 50 pieces daw po ng silver coin. Napakamahal. Mas mahal pa nga ho sa pagkakanulo sa Panginoon eh. Kasi di ba ang Panginoon, pinagkanulo ni Judas Iscariote, 30 pieces silver coin. Mas mahal pa to. 50 pieces eh. Tama ho ba? So, ibig sabihin, ganun po nila na overpower yung pagmamahal nila sa Panginoon. Kesa po, sa umiiral na ano po, na sikat noon, na magical arts. Ako napanood niyo po yung kay David Copperfield. Sumikat po yan, ang lumilip. Parang Superman. Napanood niyo yung ano ni David Copperfield na nag-perform siya ng magic. Mga kapatid, parang ganun yun. More on illusion. Sabi sa verse 20, sa gayoy lumagong totoo ang salita ng Panginoon at nanaig. Yan po na ipakita nila. Mga kapatid, alam niyo ho ba, itong Epeso na to, mga kapatid, yung lagay
talaga po yan, center of magic, widely recognized in ancient world as a hub for occult and sorcery. Ang totoo, yung pinaka-Diyos-Diyosan po dyan na kinikilala nila, si Diana, chapter 19 din po, nakasulat po yan. Ang tawag nila, dakilang si Diana. Ipinapakilala po mga kapatid na itong Diana ito, sa Ephesus letter po mga kapatid, diyan po yung sentro po ng pinaniniwalaan nilang reyna din po ng mga mahika. Tingnan niyo po Goddess Diana specifically, the Ephesians Artemis, often identified as Diana by Romans, was closely associated with magic, witchcraft, and the underworld in antiquity. Yan ang paniniwala nila. She was viewed as a triple goddess. Triple, hindi lang po isa. No? Associated with dark magic, crossroads. Ang totoo, meron po ako nabasa, di ba yung mga bata po, naalala ko ng balita ko, yung para daw po maiwas sa bate, meron pong nilalagay na amulet. Dito, nakalagay. Tapos inuurasyon na niya ng mga, manghihilot. Para daw hindi tumalad yung mga bata. Yung cute-cute ng bata. Yung lawayan mo, parang hindi ba bata. Di ba? Parang amulet yan. May mga dating na orasyon para hindi tumalab. Oo, kontra usog. Ganyan po si Diana nung araw, meron pong amulet na binibigay sa kanila na ini-issue sa dako po ng Ephesus, no, na kung saan kilalang kilala yan, binibili nila yan para po hindi tumalab ang anumang witchcraft o sorcery. Halimbawa, gusto kang sikat na sikat sa mga Bisaya, gayumahin. Di ba, nung araw, pag hindi mo makakasabit yung babae, ito ang solusyon. Gayumahin mo. Di ba, may amulet na ini-issue na mula po kay Goddess Diana, mga kapatid ko. At yan po yung pinakita It is all powered pong pagmamahal nila sa Panginoong Hesus rather than witchcraft or any magic sorcery. Doon po ipinakita nila yun. Ang tindi, no? Kaya naisip ko tayo kaya in our time, overpowered ba yung pagmamahal natin sa Panginoon? Kasi kung overpowered, ako po naniniwala, wala po kayong makikitang bakanting upuan. Real talk na naman. Wala kayong makikitang, wala po kayong makikitang kapatid na meron pang option. Ay, may option pa ako susunod na linggo babawi ako. Kasi pagka overpower yung pagmamahal mo sa Panginoon, hindi ka na mag-hesitate. Ang totoo, gabi pa lang, magpa-plancha ka na. Eto, isusort ko bukas sa Panginoon. Naaalala ko yung mga dating site. Dating site, pagka magmi-meet up na sila, magmi-meet up na, naku, grabe. Ang usapan, eto tipanan, SM, Bikutan. 7 a.m. Ang totoo, 5 a.m. pa lang, nandyan na yan. Ang tindi ang fated din pa yan, nandiyan na yan. Hinihintay niya na. Ina-anticipate niya Ang tindi ng pagmamahal, Brad. Bakit pag sa church hindi natin nagagawa yun? Di ba? Kagaya ng ginawa nitong mga taga-Epeso. O namamayagpag sa city na to ng Ephesus ang magic, ang sorcery. Sinunog nila yung mga aklat to show na mas overpower yung pagmamahal nila sa pag-ibig sa Panginoon. Para maipakita, ito yung faith namin. No? Na-materialize namin yung faith, mga kapatid. Yun po yung dito'y makikita natin, mga kapatid, sa pag-aaral na ito. Kapag wala nang reserve na option, buong puso mo na kasing maibibigay Panginoon, sa iyo.
Kasi pagka next time po, ako bukas na yung pag-ibig sa Diyos. Alam mo naman ba, matagal ako nagbabouncer sa mga sikat na mga concert. Lalo na yung K-pop ng mga kabataan. Alam niyo po ba ang mga bata umaasa lang sa binibigay ng magulang nila yung tinatawag na allowance? Alam niyo ba, nagulat ako, third year college, nakabili ng SBIP ticket, concert ko ng Blackpink. Alam niyo ba kung magkano ang SBIP ticket? 38. Para lang makapanood ka doon malapit sa pinaka-stage, makikita mo yung Blackpink member lahat. 38,000. Ganun po nila katindi yung pagmamahal sa idol nila. Tapos tayo, pag sa church, ayaw natin umupo sa unahan. Yung mga unahan na babakante, mas sila na talagang alam makaupo sa CIP. Dahil ng panood idol na idol. Totoo ako sa Santia. Totoo anticipate nila. 3 afternoon pa lang pumipila na. Pero 4 na oras yung reserve nila to anticipate yung concert. Kailan kaya magiging gano'n ang gathering? Oh, oh, 9 yung gathering. Para sa atin ito ng mga kapatid. Attending pa pa picture ng mga kapatid. Na-anticipate ko lang. Kaya, set po natin yung pag-aaral. Ganun po. Sabi niya, kung titignan niya, 56 AD po ito, yung third missionary journey. Ang tindi ng pinakita nila. Tapos, nung dumating yung 96, a difference of 40 years, ano nyo po, i-addition nyo po, 96, 56, difference of 40 years. 40 years na, kumbaga sa ano, lumamig, in the long run. Sana po, wag tayong ganun. Kumbaga po sa pag-aasawa, no, may kasabihan po, ang pulot pukyutan daw po, habang tumatagal ang panahon, lalo daw kung tumatamis yun. Naniniwala kayo? Ako po napatunayan ko yun. Bumili kasi ako sa Mindoro, yung mga kapatiran po nating mangan dyan. Alam niyo po, pag tumatagal pala yung pulot pukyutan, lalong bumibigad yung original ha. Yung pag lalong bumibigad, habang tagal mo na gumagawa. Kasi tayo na first time, kailanganin mo kung saan ka nahulog. Kasi kung hindi ka magsisisi, kung hindi mo gagawin yung una mong pag-ibig, aalisin ko yung lamp stamp mo sa kanyang kinalalagyan. Alam niyo po, nangyari po yan. Yung modern day po ngayon ng Ephesus, mga kapatid, yan po yung Turkey. At nung tinignan ko po, mga kapatid, ito po yung lumabas ha, sa pagtingin ko sa majority po ng religion dyan sa Turkey, mga kapatid, ngayon na Muslim. Totoo po yan, kahit may research niyo po sa Google. Muslim. Kaya kung titingnan natin yung sinabi niyo first time, kung hindi ka magsisisi, aalisin ko. Sa tingin ko po nangyari, wala po kayong makikita Church of Christ dyan. Majority ng religion dyan, Muslim. Mga kapatid. Kaya ito po yung isang napakalaking babala. Baka sa panahon na yung sa piling. Uminit ulit, sinasanghag. Baka kailangan isang hag na tayo para uminit tayo ulit, mga kapatid ko. Ito nakakatawa lang, pero totoo. Baka matulad tayo sa Ephesus. Huwag nawang mangyari. May panahon pa, mga kapatid. At ang isa pong nakikita ko dyan, mga kapatid, eto po.
baliktad doon sa previous niya. Alam niyo, bakit po nagawa yan ng mga taga-Ephesus? Ang namamayagpag sa kanila ng panahon na yan, magical, sorcery, ano yung nagtulak sa kanila na mas, kumbaga sa ano, nag-reverse sila eh. Ito yung umiiral, ito yung in. Magical, bakit mo ginawa yan? Sinunog mo yan. Ang mahal. Ito po yung nakita ko Ito po yung makikita natin in the book of Romans. Yung nakita ko lang na naging dahilan. Wala na ako makita kundi ito lang eh. Romans chapter 12 verse 1 and 2. Tingnan po natin yun. Kaya nga mga kapatid, ipinapamanhi ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan bilang haing buhay. Kasi tinanggap nila yung mga na-convert, no? Banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Verse 2, ito na po yun. At huwag kayong magsiayong sa sanglibutan ito. Kasi nung dati, yung buhay nila ganyan na, umaayon sila sa magic, sa sorcery, sa exorcism. Nung nakita nila sa pag-aaral nila ng Biblia, ito pala kaaya-aya ko sa Diyos. Itong magic hindi kaaya-aya sa Diyos. Ano sabi niya? Kundi mag-iba kayo. At dito po ipinakita nila yung pag-iiba. Sinunog nila yun, hindi na ako yan. Binago na ako, si Kristo na yung nabubuhay sa akin. Sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan nyo kung alin ang mabuti, kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. At ang isa pang nakikita ko, ito nakasulat sa chapter 13 verse 44 ng Matthew. Tulad sa kaharian ng langit. Parang Brad, kaharian ng langit yan, parang out of the context yan Well, ang Greek word po ng Kingdom of God is Basileia. Na ang ibig sabihin, saving rule, reign of God. Ang namamayani na, ang naghahari na, ang Diyos na sa buhay mo. At doon ipinakita nila, hindi na yan na nag-ahari sa akin, hindi na yung magic. Sinunog nila Dinemonstrate pa nga nila Di ba? Tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid, na nasumpungan ng isang tao at inilihim. Hindi niya ipinaalam. Nakita niya yung mas matinding kayamanan, inilihim niya. At sa kanyang kagalakay, yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik. Ibig sabihin kung ano yung meron siya. Nung panahon na yan, ang meron ko yung na aklat. Yun po yung pinakasikat sa kanila. No? At binili ang bukid na yun. Nakita niyo, mas matindi pala yung pagmamahal sa Diyos. Yung paglilingkod kay Kristo. Give up nila yun. Mas matindi yung nakita nilang kayamanan Ano po yun? Si Kristo ang tunay na kayamanan. Ang pakikipagrelasyon kay Kristo. Pinakatindi. Kaya give up nila mga kapatid. At ang isa pa, ito na po yung last part. Upang wag po tayong matulad sa nangyari po sa lokal po ng Efeso. Nasa modern time natin ngayon, Turkey. Ang namamayagpag na pong relihiyon imbis na Kristyanismo, Muslim. Ito pong nangyari. Ito pong kailangan natin. Ito po ang dapat na meron tayo para ma-sustain natin hanggang huli. Ito po yung makikita natin in Genesis chapter 29. Simulan ko po sa verse 18 hanggang doon po sa 20. Now Jacob loved Rachel. So he said, I will serve you 7 years for your younger daughter Rachel. Ito kasi yung first love niya. Laban said, it is better that I give her to you than to give her to another man. Stay with me. Ang usapan for 7 years. Jacob served 7 years for Rachel. And they seemed to him like only few days. Yung 7 years, sabi, gaya ng maikling panahon lang. Bakit? Because of his love for her. Nataglay niya. Kaya tayo. So, kumbaga po sa ilaw, di ba nung araw, ang lampara po?
Kasi sabi, lampstand eh. Ang source po, para magpatuloy po yung ilaw, yung langis. Alam mo ninyo, ang nagsisilbing langis sa pagmamahal natin sa Panginoon sa paglilingkod. Pag-ibig natin sa Panginoong Hesus. Pag overpower po yung pag-ibig, masusustain po niya ang paglilingkod. Gaya po ng ginawa ni Jacob kay Raquel. Basahin ko po yung Tagalog. At sininta ni Jacob si Raquel at kanyang sinabi, paglilingkuran kitang 7 taon dahil kay Raquel na iyong anak na bunso. Sinabi niya kay Laban, yung tatay ni Raquel. At sinabi ni Laban, magaling ang ibibigay ko siya sa iyo kaysa ibigay ko sa iba, matira ka sa akin. At naglingkod si Raquel o si Jacob dahil kay Raquel na 7 taon. At sa kanya'y naging parang ilang araw dahil sa pag-ibig na taglay niya sa kanya. Wow. Examinin po natin yung ating sarili, baka kaya hindi na natin na-maintain. Baka lumalamig na rin yung pagmamahal natin sa ating Panginoong Hesus. Kasi pag malamig na, madaling mapansin eh. Late ka na. Minsan nandiyan ka, minsan wala. Para ang ano, yung Christmas light, yung patay sindi. Paano na, paandap-andap na. No? Maging katulad tayo ni Jacob, consistent sa kanyang pagmamahal kay Raquel na ipinakita niya sa paglilingkod niya. Kasi ang ilang araw na nagdaan. So, ibig sabihin, pagka ang nagiging motivasyon mo pala ng paglilingkod sa Panginoon ay pag-ibig, hindi mo nakakapagod. Payag kayo? Hindi mo nakakapagod kasi ang nagmo-motivate sa'yo yung passion, pag-ibig. Nakakapagod lang pagka ang iniisip mo pera. Nagkakakalyo-kalyo na yung kamay ko. Para lang kumita ng minimum wage sa 7. Pero pagka-ibig, pag ang motivation, hindi mapapansin na pagod na ako. Masakit na yung kalyo ko. Kasi ang nagmo-motivate sa'yo, pag-ibig. Hindi nakakapagod ang paglilingkod na may pag-ibig. Ang nakakapagod po, yung paglilingkod na ang nagmo-motivate sa'yo, hindi pag-ibig.